At nasa linya po natin si Police Major General Melencio Nartates, Director ng NCRPO. General Nartates, magandang umaga po, General. Hello. Hello, magandang umaga po, Manong Melo. Opo. Sa ating tagapakinig, magandang umaga. Una-una po, General, congratulations po. Ang bilis naman ang pagkakahuli po dito. At solve na po ba yung kaso? Yan po, maiko-consider po bang ganyan na, General? Yung aresto po natin ay arestado po and he's the lone suspect here. Mako-consider na po natin na nasolve na po ang insidente na ito pagkatapos maipila po yung kaso. Siguro ngayong araw maipila na po yung kasong murder. Opo, murder po ang kaso. Ilan po ba ang tama po nung victim po diyan, General? Nakatamo po ng isang tama yung biktima ng bala. Isang bala lang po pero nagtagos-tagusan pumasok po sa kanang bahagi pagkatapos lumabas din and then pumasok din ulit dito sa bandang leg at Opo. lumabas sa kaliwang leg. Opo. General, ano po ang naging susi but mabilis po na nahuli po itong suspect? Huwag muna nating banggitin po ang pangalan at alam na rin naman namin pero wag muna hanggat hindi po umuusad, hindi pa na-file yung kaso. Ano po, General? So ito po ay anong background nitong suspect na ito po at ba't po ito nahuli kaagad, General? Ang napag-alaman natin, panghuli na lang po, yung background po ay, ang background po niya, profile, unang-una siya po ay isang negosyante, involved po siya sa tracking services. Tracking? Opo. Ang panghuling biyahe niya po, nakita po natin, na nagbiyahe po siya ng Iloilo at pabalik ng Metro Manila noong linggo. Then, napabilis po yung pagtukoy ng lugar niya. Dalawang bagay lang po. Una, sa mga commercial establishment as well as mga aparato ng mga CCTV, Opo. na mga private individual o commercial establishment at lalong-lalo na po ang ating MMDA. Alam niyo po ang MMDA at ang kapulisan dito sa Metro Manila. Tulong-tulong po yan para makover po lahat ng anggulo or halos lahat ng kalsada sa Metro Manila ay malagyan. So kung dito ka sa Metro Manila, madali lang pong matutukoy kung halimbawang umaandar po ang mga CCTV. Opo. At ayan po ang ginagawa natin ngayon na project. Opo. Malagyan ang CCTV lahat. Of course, in coordination of course to the different local government units Opo. as well as the nasasakupan ng barangay. Opo. At the same time, babalik uli ako sa mga security group ng iba't ibang commercial establishment. Yan po ang nagtukoy kung sino ang nagmaneho ng nung Mercedes. Yung Mercedes Benz na kung saan nung una ay ang plate number ay BCS 77. Yun po ang talagang plate number. Opo. So parang, General, parang dahil doon sa mga CCTV na magkakaugnay, natunton hanggang sa kung saan siya humantong yung sasakyan po, yung suspect, ganun po nangyari noon, Tama po yun. Including po dun sa mga nauna pa dyan is yung coordination natin, information dito sa mga security. Sa hotel. Na kung saan makikita doon na itong BCS 77 ay merong ibang tao ang may dala. Okay. So, teka, yung sasakyan po, kanino po nakarehistro yan? Kasi parang
Meron pang alerto ang LTO ng show cause order doon sa may-ari naman ng sasakyan. Hindi po ba siyang may-ari po na sasakyan yung suspect? Hindi po, siya po ang may-ari pero hindi po siya ang registered owner. Okay. Nauna po yan eh. Nauna po tayong nag-check kagad dahil na-identify natin na ang black Mercedes-Benz ay merong plate number na BCS 77. Tama po yan. Nung ating nag-coordinate sa LTO, nagbigay po sila ng pangalan at tamang address. Ito po ay nagdangalang pangalan po ay Ibang pangalan. ibang pangalan po. Ang pangalan po ay Susumu Husay, parang nagdangalang Japanese. So binigay din po yung tamang address nung registered address is doon sa Las Piñas. So nagpatakbo agad tayo ng mga pulis doon. Sa Las Piñas. Pero siyempre, traffic po. Ang NCRPO ay napakaraming pulis. May Las Piñas, mayroong Muntinlupa. Dinedirect lang po natin yon. Opo. I-check. Bago pa man makarating ang mga Makati doon, na-check na po ng ating Las Piñas na kung saan pinapatunayan ng mga residente doon, ng security homeowners doon at the same time ng security. Wala na po itong Mercedes-Benz nakikita, taon na po doon. At nabenta na po sa iba. I suppose nabenta po. Hindi po natin alam kung paano napunta kay Tapos hindi pa nailipat ng rehistro dito sa suspect. Yun po ang tinitignan natin. Opo. So yun pala. So yan, so mabilis dahil sa vigilance ng mga security at saka yung ating mga camera. Ano po? So yan po. We have no recourse but to go back again to the crime scene and doon sa crime scene, in-ensure natin na maayos po yung pag-list ng mga ebidensya at pag-imbestiga doon. Kaya nga umabot po ata ng 4 na oras o 2 oras. 2 hanggang 3 oras yung traffic doon. Nahingi tayo ng pasensya. Para lang masiguro natin na makakuha tayo ng ebidensya doon sa incident scene like witnesses and physical evidence like meron nakakuha po tayo doon ng empty shell. Ayun. At nagtugma. Kasi may nakuha daw kayong baril po dito sa suspect at nagtugma yung basyo naman doon sa naiwan po sa crime scene. Ano po, General? Tama po yan. So, anong nangyari po naman dyan, paano tayo nakaabot dun sa Pasig na kung saan natuloy natin yung Mercedes-Benz mismo. Matagal po ang proseso niyan eh. Kaya kung titignan nyo, napakaraming CCTV. Titignan natin ng lahat ng angulo at lahat. Hanggang nakaabot tayo doon ng umabot na po ng mga hanggang alas 10. Alas 10 ng gabi. Alas 10 ng gabi kasi mas earlier yung information natin na about that whereabout kasi meron nagka-info sa atin na itong BCS 77 ay ginagamit nitong suspect na ito at nakatira dyan sa lugar na yan. And so, nag-stake out na po tayo doon at may nakita tayong black Mercedes-Benz doon pero iba ang plaka. Aba, binago na. So, medyo gabi na po yun. Medyo gabi na po. So, pinabayaan lang muna natin na magmatsyag yung ating mga tao doon, pulis. Hanggat matukoy natin through the CCTVs again, kung magkukumpirma doon sa informasyon, nagmatch naman kasi bandang mga alas 7, alas 8 ng umaga, natukoy na natin through CCTV hanggang makaabot na tayo malapit sa village na yun. Nandun na tayo yung CCTV. So, mas mabilis na naman yung ating mga operatiba na maglatag ng mga operatiba doon para paligiran na yung natukoy na black Mercedes-Benz pero ibang plaka. Pero mas lalong natukoy ito nung umaga na po. Kasi doon pa lang tayo nagtapos sa mga CCTV. So, dalawa po yung anggulo. That's why, nung umaga na, maliwanag na po, pit ng ating mga tinignan, nilapitan yung black Mercedes-Benz sa tapat sa bahay na
tinutukoy. Merong Positive nga. positive kasi merong plaka dun sa loob na BCS. Ayun na. So yun na yun. Yun na po yun. Opo, kumpirmado. Opo, sige po. General, salamat po sa pangyayaring ito at sa pagkakasolve ng kaso na ito at para mabigyan po ng hustisya ang pamilya po nitong nasawi na ito. Magandang umaga po sa inyo, General. Magandang umaga rin po. Si Police Major General Jose Belencio Nartates Jr., Director NCRPO.